Ang 6'10" center na si CJ Lane ang gusto raw na kunin nitong San Miguel Beer sa darating na draft. Si CJ Lane ay mukhang kumpirmado na nasasali dito at base doon sa mga reports, ang SMC daw ay determinado na ma-acquire ang nasabing big man. Sa ngayon, dalawang SMC teams daw ang interesado dyan, itong San Miguel at ang Magnolia Hotshots. Parang buo na raw ang pasya ng Barangay Ginebra na si Michael Phillips ang kanilang kukunin. At pagdating naman dito sa SMC, yun nga, itong magkapatid na SMB at Magnolia pareho daw interesado dito kay CJ Lane. Si CJ Lane matagal na yung sinasabing prospect dito sa PBA, pero ngayon daw sa darating na draft, parang sigurado na ito isasali talaga. Tignan natin kung makukuha yan ng San Miguel, no? Para yan ay maakuha ng San Miguel, kinakailangan syempre na magkaroon sila ng isang mataas na draft pick. At base dito sa usapan, mukhang ang magiging posisyon daw dito sa draft ay number 1 itong Ginebra, number 2 NLEX, number 3 Titan Ultra, number 4 Phoenix at number 5 Terra Firma. Yung Terra Firma meron pang isang draft pick, no? Yung draft pick na yan galing dun sa Converge trade kung saan binigay nila si Jordan Heading. Kaya itong Terra Firma meron pa silang isang draft pick at sa tingin ko baka yan yung kunin ng San Miguel para ma-acquire itong si CJ Lane. Kasi tignan natin, no? Assuming na si Michael Phillips number 1 pick, malamang baka maging number 2 itong si DJ Fenner. Number 3 naman itong si Kaimani Ladi at baka number 4 dyan itong si JD Kagulangan. So posibleng ma-acquire talaga ng San Miguel itong si CJ Lane kung babagsak ito sa number 5. Of course, kung ikaw San Miguel, mas gugustuhin mo na makuha mo yung draft pick ng Titan Ultra na number 3. Kaya tignan natin kung anong magagawa ditong arrangement ni Coach Leo Austria para ito yung mangyari talaga at matuloy na yung kanilang pinaplano. Dahil hindi raw tinanggap ng Titan Ultra yung trade offer ng TNT na Ray ng Batak for Joshua Monson, mukhang meron ngayong backup plan na gagawin ng TNT. Unang-una raw, kung hindi raw tatanggapin yung Batak for Monson, baka kausapin ng management yung coaching staff kung papayag sila na isama si Henry Galinato doon sa trade. Kasi yun nga ang gusto nitong Titan Ultra, isama si Henry Galinato. Kung hindi papayag si Chot Reyes na isama si Henry Galinato, baka ang mangyari naman ito, instead na kunin nila ito si Joshua Monson, mag-iba sila ng pakay. Baka ito na lang si Christian David ang kunin ng TNT. At baka ang ipalit nila dyan ay si Kim Aurin plus magsasama ng isang second round draft pick. Compared sa Titan Ultra, itong Blackwater mas malamang papayag to dito sa mga offer ng TNT dahil farm team nila to. Kaya sa tingin ko yan nga magandang gawin ng TNT. Of course, alam natin na magkaibang player itong si Monson at si David. Si David ay 6'8 na forward at itong si Monson ay 6'4 na wingman. So baka depende kung ano pangangailangan ni Coach Chot Reyes sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi kung talagang wingman na ala Joshua Monson ang kinakailangan ni Coach Chot, baka mapilitan nga siyang i-trade na itong si Henry Galinato kasama si Ray ng Batak. Kung sakasakaling ganyan ang maging sitwasyon, hindi na ako magugulat kung ito talaga ay matupad. Pero sa tingin ko mukhang kinakailangan talaga na magkaroon ng major adjustments itong TNT tropa. Medyo nahihirapan daw sila na kausapin itong Titan Ultra pagdating sa trade dahil clearly yung Titan Ultra gustong i-maximize yung trade value nitong si Joshua Monson. So yan yung magiging sitwasyon ngayon dito sa Titan Ultra. Kaya magiging very busy sigurado ang management ng TNT sa mga susunod pa na mga araw para sa mga transactions. Ang Barangay Ginebra naman daw ngayon ay pinag-aaralan kung ite-trade na yung kanilang wingman na si Jason David. Si Jason David kasi ay na-injure, natatandaan ninyo na ACL ito at hindi naman naka-apekto dito sa tsansa ng Barangay Ginebra at nag-champion pa rin sila kahit na-injured ang nasabing player. Kaya nga ngayon mukhang kinakailangan daw talaga na itong TNT tropa naman o rather itong Barangay Ginebra ay iniisip na kung ite-trade nila ang nasabing player dahil nakita naman natin na hindi apektado yung kanilang rotation. Posibleng gawin ng Barangay Ginebra na i-trade ito si Jason David sa Terra Firma para makuha pa yung isa nilang draft pick o di kaya naman i-trade ito dito sa Phoenix Fuel Masters. Marami pa rin daw mga teams na interesado dito kay Jason David dahil nakikita nila yung potential nito sa paglalaro sa Barangay Ginebra. At dahil bata pa naman si David, wala silang nakikita problema at makare-recover to kaagad mula sa kanyang ACL injury.
Kung sakasakali sa tingin ko magiging maganda na to para dito kay Christian David. At syempre mabibigyan siya ng playing time kung mapunta man siya sa Terra Firma or sa Phoenix. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, kinakailangan lang talaga nila na mag-acquire ng mga panibagong mga draft picks para ma-ensure yung future ng team nila. Alam natin na bumilip si Coach Tim Cone dito kay Michael Phillips sa Gilas Workout, kaya hindi na ako magtataka kung susubukan niya talaga na makuha ito pagdating ng darating na draft, at parang yan daw talaga yung binabalak ngayon ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali, magiging isa na to dito sa pinakamaganda na makikita natin na solusyon para dito sa problema sa front court ng Gene Kings. At kung sakasakali, magiging isa na to dito siguro sa aabangan talaga natin na gagawin dito ngayon, no? And sa tingin ko naman, magiging isa to sa mga okay na bagay na pwedeng mangyari talaga pagdating dito sa laro ng Barangay Ginebra. Sa ngayon naman daw, ang latest report na nakukuha natin mula dito sa Converge Fiber Xers ay mukhang isa rin daw sila doon sa mga teams ngayon na tumitingin para makapag-acquire ng isang draft pick, at mukhang ang gusto naman nila ma-acquire ay yung sa Phoenix Fuel Masters na sa kasalukuyan ay nasa number 4. Kaya pala nakikita na natin na pumuposisyon yung mga teams dito sa darating na draft dahil talagang nakikita nila na magiging malalim ito. So mukhang itong si Coach Delta Pineda, nakita na niya yung value ng pag-acquire ng marami pang mga draft picks, at sa tingin ko ito talaga yung kanilang gagawin. Kung sa bagay, hindi naman ako magugulat dahil alam natin na itong si Delta Pineda talagang balak niya na palakasin itong Converge. Kung makuha nila yung draft pick ng Phoenix at sila maging number 4, marami silang mga talents na pwedeng ma-acquire. Dito sa mga sasali sa draft, of course, alam na natin ito si Michael Phillips at si DJ Fenner, no? Pero pati yung pangalan ni Kaimani Ladi, nabanggit na rin. And of course, itong sila Henry Alarcon, nandyan din si JD Kagulangan. Of course, ito si Raven Gonzalez, matagal na napapabalita. Si Allen Liwag, si Jake Figueroa, at meron pa raw mga ibang mga field foreigners na baka sumama din dito sa darating na draft. Katulad nga nitong si CJ Lane. Kaya mukhang magiging interesting to at maraming pagpipilian nitong si Coach Delta Pineda. Depende na lamang kung saan ba sila babagsak sa draft. Tandaan natin na meron ding tinatawag na bagong player na darating sa Converge. Ito si David Defonso na nakuha nila yung rights mula sa Northport. Kaya next season, magiging maganda na ang lalaroin sigurado ng Converge Fiber Xers at dadami pa yung mga talents na makakakuha nila, at sa tingin ko malaking tulong yan talaga para dito sa kupunan ng Converge Fiber Xers sa ngayon. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Romeo Conchada, si Katsakino Ducusin, si Jonel Alagon, si Monde Guzman, si Dexter Domer, pati na rin si Josh Bagiray, Espeo, Trusales Family, si Malyari Mascarinas, pinabati din natin si Enju, Ronald Verbosidad, at yung iba pa.